Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ang mga bakuna ang pandemya sa ating bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan ng kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Panalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Ang on kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at nagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Na ito Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Noong Maria, napupuno ng grasya. Panginoon iyo, kang pinagpala sa babaeng lahat, at nagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala, ang iyong Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Natangin tayo. Ang Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo po muna kayo. Magsitayo po ang lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating misa is si Reverend Father Bernie Alpina.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid ko minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban naman niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan, at ipagsanggalang nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dalisay nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati naman niya tayo sa namakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong may bangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bangong, bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kahahalagan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin, si Kristo, ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas ng higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kautusan, sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya na makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Magandang Sa ating ikatlong linggo sa Kwaresma bilang paghahanda natin sa darating na misteryong Pampaskwa ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang pagbata ng pagpapakasakit, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan, ay nagbibigay sa atin ngayon ng napakamahalagang mensahe para sa bawat isa sa atin at sa buong pamilya ng Diyos. Ito'y sinabi mismo ng ating Panginoon sa kanyang paglilinis sa templo ng Jerusalem, na huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Ito'y ang kanyang pagpapahayag ng malasakit sa bahay ng kanyang Ama at ating Ama. Ito ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig sa kahalagahan sa bahay ng Ama o tahanan ng bawat isa sa atin, sa bawat pamilya. Tahanan sa Ingles ay home. At sigurado ating maalaala ang salitang home o bahay o tahanan mula nag-lockdown na almost 1 year na mula noon, na ang lagi natin nakikita na mga tarpaulins sa mga babala, stay at home. Dahil sa bahay o tahanan, safe at secure ang bawat isa sa bawat pamilya. Kaya ang tahanan, mga kapatid, sa Ingles, home nga, ay very familiar din sa atin at maalaala natin na ang mga kasabihan, there's no place like home. O kaya home, sweet home. Welcome home. Lalo na yung mga OFWs na nakarating dito na safe and sound. At kaya maalala rin natin siguro ang isa sa mga awit na kahit oldies but goodies, magpaalaala pa rin sa atin ng home, sweet home. As sinabi sa kanta, a home is not a house, and a house is not a home when there's no one there. Ay mga kapatid, ay kaugnay ang tahanan o bahay sa bawat isa sa pamilya. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na mahalaga ang bawat buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil sa tahanan o sa ating pamamahay, ito ang puok na tayo ay at home. Kaya may sinasabi din ng isang radio, it feels good to be home. At kaya mga kapatid, naririyan ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ng pamilya at sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya sa tahanan. Kaya napaka-importante ang tahanan sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat sambayanan at sa bawat bansa o kaya sa buong mundo, na kung saan tayo ay masaya na magtamasa ng pagkain kasama ng mahal sa buhay o kaya mga kamag-anak, kaibigan, katropa, kapamilya, kapuso, at ginugugol ang lahat na mga napakasayang mga sandali ng buhay, pamilya,
at buhay ng bawat isa sa pamilya. At par excellence, ito ang pook na kung saan ating maranasan ang lubos at pribadong pagdiriwang ng buhay, pamilya at buhay ng bawat isa sa pamilya. Kaya ang tahanan ng Diyos, ang bahay ng Diyos, ay napakalawak ang kanyang kahulugan at kahalagahan. Dahil ito ay nagpapahiwatig ng buong sangkatauhan bilang pamilya ng Diyos na naririto sa tahanan ng Diyos sa ating mundo o kaya sa ating bansa, mga kapatid. Kaya mga kasapi ng pamilya ng Diyos na nariyan sa tahanan ng Diyos ay una sa lahat at pangunahin sa lahat ng kahulugan at kahalagahan ay tayo ay nasa sakop sa isang katawan ni Kristo Jesus. Bilang mistikong katawan ni Kristo ang buong simbahan, ang buong sangkatauhan, ang pamilya ng Diyos. Kaya ang bawat isa ay may dignidad, may karangalan, at siyempre, kagalang-galang at higit sa lahat, banal na tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Kaya tayo ang pinakamagandang nilikha ng Diyos sa buong mundo. Kaya napakahalaga ang bawat isa ng sakop ng pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan na walang itinatangi, walang tinatawag na sa English, neglected or discriminated. At dapat tayo ay laging sumusunod sa kalooban ng Diyos at ang kanyang mga kautusan na ipinapahiwatig sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Lahat ng kautusan dapat sundin, huwag kalimutan. At kaya ito ay in the context ng ating kapanahunan ngayon, sa panahon ng pandemya, dapat kahit tayo ay nasa kagipitan, tayo ay sumunod lagi sa kanyang kalooban at kautusan na huwag particularly magnanakaw. Ito'y in the present context, may pagnanakaw na nangyari sa ating pamahalaan. Kaya noong mga few days ago, sa radio, ayon sa dating Vice Presidente Noli de Castro, si Kabayan, mayroong bagong virus sa pamahalaan. Sabi ko, tama si Noli. Kaya kailangan na ang ating Pangulo ay umaksyon ayon sa kanyang teleradyo na pahiwatig dahil sa hindi COVID-19 ang itinutukoy nito, kundi COVID-18. Bakit? Kinuha pa ang 20 billion pesos. Just imagine, 20 billion na inilaan sana sa mga senior citizens, na mga retirees. Kinuha, kinaltasan, kinawat, mga kapatid. Kinupit, kinorap. Kaya COVID-18. Just imagine, 3 years already that passed. Inaasam-asam ng mga senior citizens, ugod-ugod na mag-asawa, halimbawa, pumunta sa ATM Land Bank upang kunin ang kanilang what is due to them. Paglabas ng resibo, wala. Na-collapse. Na-heart attack. Umanaw. Napakaraming mga retirees. Actually, more or less 260,000 retirees
na nag-asam-asam na tanggapin na nila dahil 3 years ago pa ang budget na yan. Hindi pa dumating ang COVID-19. Supposed to be, the budget should have been given to them. What is due to them? What is due to Caesar is Caesar's. What is due to God is God's. Hindi yan kanilang kaban. Bakit ang naririyan sa mga House of Representatives? Alam natin kung sino ang namumuno. Ang new appointed, pinili ng bayan, ang Lord pa naman. At isa sa mga representatives sa Quezon City, ang pakana nitong pag-alis, pagkuha, pagkawat, pagkupit ng 20 billion na supposedly for the retirees na nagbuwis na kanilang buhay, dugot, pawis, pagod, puyat, anxieties, mga kapatid, threat, at binaliwala. Higit sa lahat, ang mga iyan, mga senior citizens na hindi pa kasama ngayon sa vaccine program. Alam natin yan, from 18 to 59 years old lamang ang binibigyan ng privilege ngayon sa vaccine. In fact, hindi lamang sana ang mga priorities na mga healthcare workers, of course, pero alam natin sila ay mayroong PPE. They are protected. What about the senior citizens? Sila ay minsan may face mask laman. Wala nga silang minsan face shield. Very risky. Hazardous ang kanilang buhay. Ugod-ugod na. Inaasam-asam nila, ngunit wala pa rin. 3 years, just imagine. Okay lang kung 3 months, 3 weeks, 3 days, upang muling mabuhay. No way. Wala. Dahil sa ginawa ng House of Representatives, mga kapatid, yan ay dapat hindi ililihim ng bawat mamayan dahil ang kaman na yan ng bayan ay mula sa mga taxes natin, mga kapatid. Hindi yan sa kanila. Sila dapat ay mga public servants. Dapat silang abang lingkod na tumupad sa kanilang tungkulin dahil sila ay inihalal, ina-appoint there to do their job well, para sa kapakanan, para sa kabutihan, para sa equal distribution of proper funds for the proper people to receive. Nangamatay na ang mga senior citizens, kawawang kawawa. Hindi pa natikman kahit konting bagay man lang para sa kanilang medicines, sa kanilang safety and good health and protection. Sana makabili man lamang ng vitamins. Mga kapatid, yan ay para sa akin isa sa ikinagagalit ng Panginoon, injustice. And siyempre, ang pagnanakaw na nangyari mismo sa templo ng Jerusalem, ang bahay ng Diyos. Tayo mga kapatid, ang tahanan, tayo ang templo ng Diyos, sabi ni San Pablo Apostol. Kaya dapat igagalang dahil ang bawat isa ay mahalaga. Anak ng Diyos, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. At kagalang-galang at higit sa lahat, banal. Naway, sa buong Kwaresma, idalangin natin na dalisayin ang mga konsyensya na inihalal at nakalingkod sa ating pamahalaan at naway linisin ang kanilang puso, pati na rin ang ating mga puso, ang kanilang isip at ating mga isip
linisin nawa, dalisayin nawa sa pamagitan ng banal na tubig na iwinisik sa bawat isa na naririto sa tahanan ng Diyos. Naway naroon din sila kung saan man sila naroon sa tahanan ng Diyos, winisikan sila upang dalisayin ang kanilang puso at isip at ang kanilang konsyensya upang tuparin ang kanilang tungkulin para ang lahat ay maligaya sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ng Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, matay, inilibing, nanaog sinakaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Ang pagtupad namin sa mga ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas, at nakakapinsala ng ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mo ang dalisay ang aming mga puso at isip. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga naming pagawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak nito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Lord God, we ask you for us. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, santong, santong Panginoon ng Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Panginoong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming mga sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na ang kaluluwa ni Rona Galindo. Nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, lalo na ang intensyon para sa medical board exam ni John Elbahan, at kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso ng si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat ito ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyong lahat. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo sa katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito,
Ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bilang tugon sa panawagan ng simbahan, ang lahat po ng araw ng linggo ay panahon ng Kwaresma ay nakatalaga bilang Alay Kapwa Sunday. Magkakaroon muli tayo ng second collection hinggil dito. Ang lahat ng malilikom ay ibibigay sa Caritas Manila upang ipamahagi sa mga kapatid nating nangangailangan.
Nagdaraos po tayo ng krus or way of the cross sa loob ng simbahan tuwing Biyernes sa buong panahon ng Kwaresma. Pagkatapos ng ika-6 na gabing misa, inaanyayahan ang lahat na makiisa. Available na po ang mga Lenten bags para paglagyan ng ating mga naipon, bunga ng ating mga sakripisyo sa panahon ng Kwaresma. Ito po ay ating iaalay sa darating na Huwebes Santo sa misa ng huling hapunan ng Panginoon. Humingi lamang po sa mga ushers natin. Nais din po nating ipaalam na nagdagdag na tayo ng misa sa araw ng Linggo. Ito ay sa ganap na 7 at kalahati ng gabi. Maraming salamat. Oh, sorry po. Ngayon po ay pakinggan natin ang ulat pasasalamat at paanyaya ng ating kurang paroko, si Father Benny Tuason. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ay mag-uulat lang sa inyo. Kinagagalak kong ibalita na natamo natin ang minimithi natin sa ating project na fundraising na 2M4M. Nakatanggap tayo ng halagang 2,061,874 pesos and 75 centavos. So ang target po natin 2 million lamang, subalit ito'y lumagpas. So binabati ko po ang lahat, no, lalong-lalo na yung mga nakiisa. At pinatunayan natin na pag tayo'y nagkakaisa, nagtutulong-tulong, nagsasama-sama, walang imposible. No? At pinatunayan din natin, lalong-lalo na dun sa mga nagdududa, dahil nga pandemya, mahirap daw gawin, pero eto, sumobra pa. So, kayo po ay dapat pasalamatan at bigyan ng papuri. So, malaking tulong po ito upang may taguyod ang misyon ng simbahan. Kaya't sa ngalan ng mga mananampalataya ng ating parokya ng San Antonio ng Padua, taus-puso tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nagmagandang loob at nakibahagi sa layunin nating itaguyod ang misyong pagliligtas ng simbahan. Asahan ninyo na ang Diyos ay hindi natin mahihigitan sa pagiging mapagbigay. So, ang ibig sabihin din po nito, lahat ng bibinyagan dito, lahat ng kakasal, lahat ng makikinabang sa simbahang ito na magtatamo ng kaligtasan, kayo ay kasama dahil sa inyong kontribusyon. Subalit hindi dito nagtatapos ang ating pagkakataon na maging bahagi sa kaligtasan ng ating kapwa. Kaya itutuloy pa rin natin ang ating stewardship o yung pag-asa program. Malugod pa rin nating tatanggapin ang inyong mga alay, pasasalamat bilang suporta sa mga gawaing pagliligtas ng simbahan. So maraming salamat po at magandang gabi. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumo kayo't hingin ng biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't
isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Thank you so much and good evening to everyone. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.